Ayan po at sa lahat po siyempre ng aking mga subscribers, followers at mga viewers ay siyempre gusto ko po na nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at mailayo kayo dito sa mga politikong mga kawatan. Dahil kung hindi kayo malayo sa mga politikong kawatan na ito, mahahawa kayo sa sakit ng mga ito. May mga kanser na po yung mga palad ng mga yan. At may mga kanser na po yan sa lalamunan. Kasi walang katigil-tigil na lumamon ng kanilang mga pinagnakawan. Ayan. So kaya dapat lang na maiiwas kayo dyan. Okay. May konti lamang akong ipapaliwanag sa inyo mga kababayan. At para lang po sa inyong kaalaman, magkaiba po yung TAPS, yung TAPS Coalition, magkaiba po yung Maisog, magkaiba po yung SMNI. Ayan po, magkakaiba po lahat yan. Ngayon, kung meron ito pong TAPS na ito, ay kinocover or nag-collabs ng Maisog ito, ay natural, kinukuha po nila na mag-cover naman bilang media itong SMNI. Kaya wala pong magkakaiba po itong mga ano ito. Ito pong SMNI ay kumbaga nakikisama na lang. Hindi man nakikisama, kundi talagang ito na lang yung natitirang media na talagang totoong media, hindi kagaya nitong mga media-mediahan dyan, media pagdating sa nasasalaksakan ng milyones yung mga lalamunan ng mga yan. Yan po yan. So, kaya pinapaliwanag ko lang po sa inyo. Ganun lamang po. At siyempre, ang gusto ko pong ipaliwanag din dito, tumanda na po ako ng ganito. Pero sa lahat ng presidente na nagdaan na observe ko, ay ito lamang pong si President Duterte ang pinakamahusay, pinakamakatao, pinakamakabayan. Yan po yung na-observe ko. Ito po ay hindi pagsisipsip at ito naman po ay noon pa po yan. Nasa mga video ko po yan. Yang si President Duterte. Kaya hindi lamang po ngayon ko lang itinatapik itong si President Duterte. Sinasabi ko lang po yan sa inyo para mayroon po kayong alam. At ngayon, mga kababayan, Tayne, huwag kang maingay dyan. Mamaya ka na magingay. Pagka nandyan yung mga kawatan sa gate, lapain mo. O yan. Ngayon, huwag kang maingay dyan. Nasaan na ba ako? Nawala na ako dahil dito sa aso ko. Ang ingay naman kasi. Yan po yan. Yan lang po ang nakilala kong presidenteng pinakamahusay. Ngayon, itong kwan, ito namang si Pastor Kibuloy ang pag-usapan natin. Sa totoo lang po ay nagbabase po ako sa conviction. So since na hindi pa convicted itong si Pastor Kibuloy, nananatili po siyang inosente unless na-prove na siya ay guilty. Ayan po. Not like dito kay terorista at NPA na si Sator Ocampo, Franz Castro ito, na itong dalawang ito ay convicted na po, hinatulan na po. Pero ang hindi ko po maintindihan dito sa mga animal na ito na nagpapatupad ng batas ay bakit hindi pa ito ikinukulong. Ano pa inaantay ninyo? Bakit hindi nyo padalhin niya sa bilibid? Ano yun? Antay nyo pa na taong bayan ang magpapasok sa kanila sa kanilang mga pansyon? Ganon? Nako po, kayo naman. Samantalang itong si Pastor Kibuloy ay hindi pa nga convicted, ayun, pinatungan nyo na ng 10 milyon.
Oh, tingnan yung katarantaduhan ng gobyernong ito. At di ko talaga maintindihan kung anong nasa utak nitong mga ito. At ewan ko. Pero ito lamang po ang masasabi ko sa inyo. Ha? Sa lahat na maghahanap kay Pastor Kibuloy, sisiguraduhin ko na lahat kayo ay mabubulag, magkakaroon kayo ng katarata. Kaya kung ako sa inyo, huwag na kayong mag-attempt na hanapin pa yan dahil mabubulag lang kayo. Kagaya ng kan. Kagaya di ba yung kay Bantag? Sinabi ko yan, huwag na kayong mag-attempt. Inantay nyo pang may mabulag, saka kayo tumigil. Ayan, nangyari sa inyo. Kaya sinasabi ko rito, lahat na maghahanap kay Pastor Kibuloy, magkakaroon ng katarata hanggang sa tuluyan kayong mabubulag. Kaya kung ako sa inyo, mag-isip-isip muna kayo at huwag nyo munang patulan yung 10 milyon na ibinigay ni si isang hiwi. Ayan. At lahat naman ng maninira dito kay President Duterte, palalakihin ko ang bayag ninyo. Ayan. Maliwanag yan ha. Magmula ngayon, lalo na ikaw Mike Abe, namimiligro ka na. Lulubo na lang yung bigla yung bayag mo. Ay, lumubo na nga yung ilong mo. Huwag mo nang antayin na lumubo yung bayag mo. Kaya tumigil ka na yung paninira kay President Duterte. Ulitin ko. Lahat ng maninira dito kay President Duterte, palulubuhin ko ang bayag. Ayan. Maliwanag yan. Kaya yun ang warning ko sa lahat ng mga maninira kay President Duterte. Ngayon, at dito naman sa maninira kay BP Sara Duterte, lalo na kung ikaw ay babae, kagaya nitong nandyan sa Senado na mukhang bayawak na yan, nasira ng sira kay President Duterte, at saka yung isang mukhang daga na nandyan sa kongreso na isang babae, pag hindi nyo tinigilan ang paninira kay BP Sara Duterte, palalaparin ko rin yung inyong mga bilat. O di kaya ilalagay ko sa inyong mga noo, yung inyong mga bilat na yan, aywan ko na lang sa inyo. Maniwala, hindi. Seryoso ito. Magdalawang isip na kayo. Sinasabi ko sa inyo. Ngayon, ano na ang nangyayari sa bansa natin? Para lang po malaman niyo mga kababayan ko. Dahil ako ang madalas dumadalaw dito sa ating mga kababayan, hindi lamang po na doble yung mga tinutulungan natin, hindi lamang po na doble yung mga dinadalaw naming team, higit pa po sa ano bang tawag doon, 4 na doble yung mga naidagdag sa mga dinadalaw ko. Ganon na po kahirap, ganon na po ang kagutuman, talamak na po yung kagutuman sa ating bansa. Na para bang kung aking iisipin, ay wala na tayong presidente. Yan po ang totoo diyan. Dahil kung may presidente pa tayo, ay hindi ganito. But anyway, lilisanin natin ang topic ngayon, babalikan natin mamaya. Siya nga po pala, yung nasa 16th floor ng dyan sa BGC, St. Luke's BGC, ay ngayon po ay nagkikisay na. Nagkikisay na. Ibig sabihin, sabi niya,
Lord, tanggapin mo ako. Ay sabi naman ni Lord, hindi ka pwede dito sa kaharian ko. Dapat sa iyo sa kaharian ni San Pedro. Ay sabi naman ni San Pedro, hindi ka rin pwede sa akin. Kaya nagkikisay at nagmamakaawa na tanggapin kahit na sino ang tumanggap sa kanya. Ang problema, walang gustong tumanggap. Yan na po kung inyo pong natatandaan. Ayoko pong mag-mention dito ng kahit na anong pangalan, pero nakita nyo naman po yan kung yung mga pinagtutusok ko, yung mga tumbong. Di ba sinasabi ko, kayo, yung 2 araw hanggang 3 araw na hindi kayo makadumi, ano bang pakiramdaman niyo? Hindi ba parang iba na talaga, parang sasabog na yung inyong yung inyong tiyan? Ay ano pa kayo kung inabot ng 1 linggo, 2 linggo na hindi ka makadumi? Ang unang sasabog dyan, sa bunganga mo, sa mata mo, sa tainga mo, yung baho ng buong katawan mo dahil nalason ka na ng galing dyan sa mga nilamon mo na hindi mo mailabas. Kaya ang purpose ko doon, kaya tinusok ko yung mga tumbong ninyo ay para kahit paano makabawi itong mga mahihirap kong kababayan na ngayon hanggang sa kasalukuyan ay inyong pinapahirapan, pinagnanakawan ninyo, kaya ang resulta walang masaing itong ating mga kababayan. Kaya dapat lamang sa inyo. Pero sabi ko nga po, hindi natin sigurado ngayon kung ito ay lalabas sa media. Baka bukas makalawa lang. Nakakunat na yan, matigas na yan. Ngayon, nagkikisay siya, talaga nakikiusap na siya. Ngayon, alam niya ngayon tawagin ang ating Panginoon. Dahil nagkikisay na siya, alam niya na ngayon na tawagin na Lord. Samantalang ng mga pinaggagawa niyang walang hiyaan sa ating mga kababayan, sa inyong mga kababayan ko, ay hindi man lang niya naisip na mayroong Panginoon. Ngayon, nagkaganyan na. Lord, tanggapin mo ako. Hindi! Sabi ni Lord. Doon ka kay San Pedro, pakiusap. San Pedro, tanggapin mo na ako. Gusto ko nang magpahinga. Hindi! Sabi ni San Pedro, manigas ka dyan. Ayan. Baka bukas makalawa, maninigas ito. At ang kaluluwa nito, sisiguraduhin ko sa inyo na walang gagawin dyan kundi ang magpalipad-lipad dyan sa kalawakan. Walang kapahingahan. Kung dito sa lupa ay pinarusahan na siya na walang hanggang sakit na hindi niya maintindihan kung saan ang gagaling niyang kasakit nito, habang panahon ng kanyang kaluluwa ay pahihirapan pa ulit siya dahil wala siyang gagawin kundi ang magpalipad-lipad dyan sa kalawakan. O, di ba? Ganyan yung mga demonyong mga tao. Mga demonyo ito na mga nagkatawang tao kaya walang gustong tumanggap sa kanila. Ayan. So alam nyo na, yung sa Senado, sa senador dyan na babae na mukhang bayawak, tigilan mo na yung paninira kay BP Sara Duterte dahil nako, malaladlad, makikita ng sambayang Pilipino, makikita ng buong mundo yung tabas ng bilat mo dahil ilalagay ko yan sa iyong noo. Ganon din yung mukhang daga dyan sa Kongreso na laging nakapilipinyana ang suot na yung ginawang Pilipinyana, yun yung mga kortina niya doon sa bahay niya. Kortina ginawang Pilipinyana. Di ba, pansinin ninyo? Alam niyo sa totoo lang, iisa lang ang binabagayan ng Pilipinyana. Ayaw ko na rin sabihin dito kung sino pa. Baka
mag-iba pa yung utak ninyo. Yun lang, nag-iisa lang. Dito sa Pilipinas, ang binabagayan ng Pilipinyana. O ganun lang yun. At nag-iisa lang din, itong vlogger na kaharap ninyo ang binabagayan ng ganitong sombrero. At nag-iisa lang din, yung vlogger na kaharap ninyo na binabagayan nitong salamin na ito. Di ba? At nag-iisa lang din sa harapan ninyo ang vlogger na makinis ang mukha. Hindi kagaya ng mukha nitong si Butod na ito na para bagang masasalat mo na parang ampalaya. Tingnan nyo yung mga ibang vlogger dyan. Marami yung mga vlogger dyan, lalo na yung mga vlogger na tanga. Mayroon dyan. Dakdak ng dakdak, nagkakanda talbog-talbog na yung laway na nagmumuntik-muntikan ng matanggal yung pustiso. Dahil sa kadadaldal, walang tigil sa kadadaldal. Ayan, nagmumuntik-muntikan matanggal ang pustiso. Kaya kung ako din sa mga vlogger na ito, walang pansinin nyo, ayoko na magsasalita ko sino, ha? Pansinin nyo nga. Yan ba yung mga sinubscribe ninyo ng mga vlogger? Ang papangit. Walang kakwinta-kwinta yung mga sinasabi. Ganun din naman pa. Ganun din naman yung sinasabi ko. Wala rin naman kwinta-kwinta. Di ba? Walang kwinta-kwinta lalo na mga pinagsasabi ni Mike Abe. Ano bang kwinta? Sinasabi ko sa inyo, sa maraming pagkakataon, umalis na kayo. Ilipat nyo na yung inyong subscribe. Mag-unsubscribe muna kayo. Pagkatapos nyo mag-unsubscribe, hanapin nyo itong Birana Live Studio TV. Tapos dito nyo pindutin yung subscribe. Ayan, ito ngayon. Pindutin nyo na. Kasi nakikinig ka pa, nanonood ka pa, pindutin mo. Huwag ka na mahiya. Ikaw naman pala. Aber, wala kayong mapapala dyan. Maniwala ka. May mga ibang vlogger dyan na seryoset. Ay kahapon lang yung mga napapanood kong mga vlogger. Ay grabe. Hindi mo maintindihan kung anong mga mukha yung mga mukha na yan. Tingnan nyo. Ang babata pa yan, pero tingnan nyo. Parang yung mga mukha, kala mo, parang mas matanda pa kay Enrile. Mayroon pa nga dyan, ulyanin na. Ang babata pa naman yan. Pero yung mga mukha nila, ay sus Mariosep, ang papangit. Tapos yan ang kinukan niya, yan ang pinapanood ninyo. Itong Birana Live Studio TV ang tutukan ninyo. Dahil itong darating na Sabado, eksaktong 12 o'clock, pagtungtong ng 12 o'clock, pipindutin ko na yung play ng live video ko. Gets nyo? Ito ang inyong subscribe. Dahil dito sinasabi ko na sa inyo, doon sa mga nakaraang video ko, lahat ng natanggap ko na yan. Na pension ko yung advance payment sa pension ko na 18 months na 400,000 ay lahat yan ay ibibigay ko sa inyo. Idadaan lang natin sa palaro. Ayan. Sa raffle draw natin dadaanin. Yun po yun. Yung pension ko. Hindi pa yon.
Dahil pagkatapos yung 18 months na yun, tuloy-tuloy yun, monthly, at least nasa 13,000 ba or 15,000, hindi ko pa sure kung magkano yung monthly pension ko. Hindi ko pa po alam yon. Yung 400,000 lang po, yun ay advance payment ng 18 months. That is according to my secretary. And then, bukod pa yung monthly payment na 13 or 15,000 ba monthly ko. So, iipunin ulit natin yun. Para pagka nakaipon tayo, naipon ko natin yung pension ko na yun, ipamimigay ko rin po sa inyo. At hindi lamang yan. Dahil itong mga suot kong ito, isasama na po natin sa Sabado ito sa raffle draw. Ayan po. Isasama na po natin sa raffle draw ito. Yung iba. At sinasabi ko nga po, yung kamukha nito, yung itong bracelet ko, ito, kamukha lang ito, nandun naman po yung mga ipamimigay ko. Kagaya nito, nandun po yung mga i-raffle natin. Ito pong ganito ay 250,000 po ito. At doon po sa mananalo, halimbawa natin sa raffle draw natin ay mananalo, ay isasama ko po yung resibo para sigurado po kayo na legit itong mapapanalunan nyo na ito kung sakalit kayo ang manalo. Dahil may resibo po lahat ito. Maliban na lang yung mga pinagawa ko dito sa opisina ko mismo. Pero yung mga nag-work pa ako noon sa airline nga dati, palibasa nga kung saan bansa ang nararating ng eroplano namin. Lalo na pagka nag-stop over kami or doon mismo ang destination namin sa Saudi, yun po, nakakabili ako ng mga ganyang alahas. Pagka nandoon naman po kami sa Dubai, ganun din po. Abu Dhabi na yan. Actually, yung Dubai, Abu Dhabi, magkalapit lang po yan. At ngayon, kung saan man bansa, Bangkok, halimbawa, doon po. Kaya paano nakakabili ako, kaya po dumami yan. Plus, yun pong pinagawa ko dito mismo sa opisina. Yun po yung mga walang resibo kasi kaya po dito ginawa. Pero yun pong yung mga kasamahan po dito, may mga resibo po lahat yan. At lalo na po itong bracelet. Itong mga bracelet po ito. Actually, ito po ay kanina nung tiningnan ko, hindi ko pa nahahalongkat yung iba, ay 10 na po ito na nakita ko. So, ibig sabihin, lahat po ito may resibo. 250,000 po ito. Ayan po ang bili ko. So, ilan po dito ay isasama ko sa raffle draw. So, kaya nga po yun ang sinasabi ko, instead na manood kayo dito sa mga ibang vlogger na mga pangit na kagaya nitong si Mike Abe, ay dito na kayo tumutok dahil dito sisiguraduhin ko sa inyo may pakikinabangin kayo. Ayan, dito magkakaroon kayo ng blessings, dito magkakaroon kayo ng tsansa na manalo ng 100,000 cash at alahas na nagkakahalaga ng 250,000. Yan po ang tsansa ninyo. Huwag po na po kayong manood dyan sa mga malalaki ang ilong dyan. Kasi mahahawa lang kayo, promise. Saka habang nanonood kayo sa kanila, tapos ang papangit yung mga yan, mahahawa kayo. Huwag nyo na pong sayangin yung pagkakataon na nandito kayo sa akin dahil kayo ngayon ay magaganda at mga gwapo na. Huwag nyo nang ibalik yung dati yung itsura. Nung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa akin, ano bang mga itsura nyo? Hindi ba't hindi kaaya-aya yung mga itsura nyo? Ang mga mukha nyo, butas-butas? O magmula nung nag-subscribe kayo sa akin, di ba ang kinis-kinis na? Ganun po yun. Kung ano po yung mayroon ako, sisiguraduhin ko po yan sa inyo na baka malamang hihigitan nyo pa kung anong mayroon ako. Kagaya nga po nitong makinis na mukha. Di po ba? Baka mahigitan nyo pa yan.
Oh, ganito kagwapo na vlogger, baka mahigitan nyo pa. Oh. Ay kung mag-subscribe kayo, panoorin nyo itong si Mike Abby na ito, ay baka mamaya mahawa kayo sa pagiging malaki ang ilong yan. Kasi walang ginawa ito kundi tapikin ito si Pastor Kibuloy. Itong si President Duterte. Itong si BP Sara. Kaya possible, maniwala kayo sa akin. Kung gaano kalaki ang ilong yan, baka matripli pa pagka hindi kayo umalis dyan. Maniwala kayo sa akin. Gugustuhin nyo na matitripli ang ilong ninyo sa ilong ni Mike Abby. O, edi, natakpan na yung buong mukha ninyo. Wala na kayong makikitang mukha. Oh. Ano halimbawa kung may magtatanong, dito ho ba nakatira yung kwan? Yung po bang ang mukha ay kwan? Pabilog. Hindi na ganun ang sasabihin sa inyo ng tao. Kundi, dito po ba nakatira, yung hinahanap po kasi, may deliver po kasi sa kanya. Dito po ba nakatira yung po bang malaking ilong na halos natakpan na yung buong mukha at wala ka na makikita mukha kundi ilong na lang? Gusto nyo ba yung ganon? Natural hindi. Unsubscribe, subscribe to Birana Live Studio TV. Ayan. Again, uulitin ko lang po. Wala po akong natandaan na mahusay na naging presidente ng Pilipinas maliban dito kay President Duterte. Okay? Ganun naman po. Ngayon, yung sinasabi po niya na yung sinasabi po ng mga iba, mga nag-comment sa akin, kung ano ra yung i-endorse ni President Duterte, yun daw ang susundin nila. Hindi rin. Mag-antay din kayo. Kasi may possible na i-endorse si President Duterte na inutil. Yan. Hindi rin, wag din kayo pakapandol sa ganun na kung mahal ninyo si President Duterte, lahat ng i-endorse niya ay ibubuto ninyo. Hindi po ganon. Dahil alam ko may i-endorse ito na hindi niya pwedeng tanggihan, pero itong possible na endorse, inutil ito. Ay kung yung mismong anak ni Presidente Duterte, binatikos na ito, inutil nga eh. Meron din isang senador dyan na na pwede rin i-endorse ni President Duterte na nagpatawag-tawag ng hearing sa Senado tungkol dyan sa PDLX na yan, nung sinabihan lang ni Kumar na gusto kong linisin ang pangalan ko na nandito ako ngayon sa hospital. Sige na, sabi nung senador na ito. Sige na, Mr. Kumar. Sabi, pahinga ka ha? Pahinga ka. Sige na, sorry. Kasi natawagan ka na, isturbo ka. Sorry talaga. Senador. Talagang gusto ko linisin ang pangalan ko. Nandito ako ngayon sa hospital. Putang ina. Yan pala nasa sogo ang animal. Tingnan nyo. Tanga! Itong senador na ito. Tapos tinanong mo na si Ochoa. Mr. Ochoa, kumain ka na ba? Hindi pa, Your Honor. Ay, sorry ha. Pinatawag ka namin dito dahil sorry talaga. Ganun lang. Inutil. Yun ang sinasabi ko. Na hindi lahat ng i-endorse ni President Duterte ay ibubuto ninyo. Dahil anhin nyo yung inutil, na, ewan ko, hindi ko na malaman kung anong klaseng senador ito. Di ba? Yan din, yung walang himas ng bigote dyan. Ang mayroon akong nabalitaan
na kumalas na rin daw kay President Duterte. Tingnan mo, mga walang utang na loob itong mga animal na ito. Ha? Tusukin ko mga tumbong nitong mga animal na ito eh. Wag ako nabwisit. Walang mga utang na loob. Kagaya rin kay Mike Abe. Si Mike Abe, pinalamo ng SMNI ng 15 years. Tapos ngayon, sisiraan niya or idinidiin niya, siya pa mismo ang may gusto na mahuli na si Kibuloy. Tarantado. O, nakita nyo na. Nag-aaway-aaway na yung mga vlogger. Ha? Yan yung mga unggoy na mga vlogger. Tapos yan ang pinapalo ninyo, yan ang sinasubscribe ninyo. Sige nga, makiramdam nga kayo, panoorin nyo kung nag-aaway-aaway dahil sa ha? Dahil sa fried chicken. Putang ina, isang pakpak ng fried chicken, pinag-aawayan. Tingnan nyo. Pumunta kayo dito sa akin, palamunin ko kayo ng banyi-banyera na fried chicken. Fried chicken lang pala ang gusto nyo. Mga buwisit na to. Akala mo ba, ang ganda-gandang pakinggan sa pagka nandiyan kayo sa channel ninyo? Fried chicken lang pag-aawayan ninyo? Buwisit kayo? Pumunta kayo rito sa akin. Palamunin ko kayo ng nako. Baka hindi lang fried chicken, baka fried kalabaw pa. Yan lang gusto ninyo. Ay, nako. Ano kaya kung litsunan ko kayo ng mga baka, kalabaw, kabayo? Ano kaya? Mag-aaway-aaway pa ba kayo? Fried chicken lang pinag-aawayan ninyo. Sus Mario Jose. Yung isa namang gunggong, kung anong sinasabi, ay nako, dinamay lahat. Ay nako. Kaya yung mga yan, tingnan nyo yan. Tingnan nyo yan. Itsura nga lang eh. Kayo naman pala. Ha? Mga subscribers, mga nanonood dito sa channel ko, tingnan nyo mabuti. Yung dapat ninyong panoorin, unang-una, hindi na kaaya-aya mga mukha ng mga yan. Dahil ang papangit. Pangalawa, ang lalaki parang ilong. Lalo na kung makita nyo ito si Larry Gadon. At saka itong si Mike Abe, nako. Parang kala mo yung tinapakan ng elepante ang pirat na pirat yung ilong. Ay sus. Mario Joseph. Kung ako lang, kaya ako pagka may mga napapanood ako na ganyan, nakapirasong chicken wings lang, na fried chicken wings lang, pinag-aawayan. Wala na, pipindutin ko yun na don't recommend this channel. Pinipindot ko agad yung don't recommend this channel. Para sa ganon, hindi na dumaan dito sa wall ko. O ganyan ang gagawin ninyo. Yung mga pangit, para makaiwas kayo, pindutin nyo yung don't recommend this channel. Tapos, unsubscribe nyo muna. Tapos, pindutin nyo na yung don't recommend this channel. Hindi na kayo i-istorbohin yan. Hindi na dadaan yan. Kasi maiinggan nyo pa kayo pagka hindi nyo pinindot yung don't recommend this channel. Pagka dumaan sa inyo, maiinggan nyo pa kayo. Kaya yun ang gawin ninyo. Unsubscribe muna kayo, tapos pindot ang subscribe dito sa Birana Live Studio TV. Dahil dito sa Birana Live Studio TV, hindi lamang kayo makakakita rito ng gwapo. Dito yung swerte. Dito yung blessings. At katunayan, uulitin ko lang sa inyo. Ngayong darating na Sabado, eksaktong 12, ay eksaktong 12 noon, alas 12 ng tanghali, eksakto, ay i-roll ko na yung live ko. At iba man yung mag-ooperate, anyway, nandun din ako para umalalay kasi hindi ko na po kasi mabasa yung mga comment niyo dyan. Kaya nag-hire po ako ng mag-ooperate dito sa live ko sa darating na Sabado.
Yan. At yun po. Yun po. At gawin po nating regular yan. Para sa ganoon, gusto ko maipakita sa lahat na mayroon tayong mababagong buhay na kapwa natin Pilipino. Hindi yung kagaya dito sa administration ito, sa halip na baguhin niya ang buhay ng mga Pilipino, ayun, ibinabaon niya sa kahirapan. Yan ang totoo. Kaya dito sa live, sa Birana Live Studio TV, dito na kayo tumutok. Gusto ko kasi nga seryosohin yung joke ko. Ako tol, hindi joke yun ha. Hindi joke yung darating na Sabado. Baka sabihin nyo na, lalo dito maraming mga tanga rito eh. Kaya pasensya na lang yung mga nag-comment doon sa mga yung mag-raffle tayo, mga nag-comment na walang apelyido, nag-comment ng mayroon pang maraming kutso-kutso, sorry, hindi na kayo mapapasama. Ayan. Doon ay kasi, huwag niyong pairalin yung katangahan para sa ganon ay swertihin lalo kayo. Paano kayo swertihin kung yung napakasimpleng instruction hindi niyo masunod? Anyway, huwag na natin pag-usapan yan. Basta ang mahalaga, yan, darating na Sabado, eksaktong alas 12 ng tanghali, pak! Live na. Ganun lamang po yun. Ulitin ko lang po. Kung gusto niyong swertihin sa buhay, Birana Live Studio TV ang isubscribe. Kung gusto niyong gumwapo at gumanda, Birana Live Studio TV ang isubscribe. Ngayon pagka kayo naman ang nagbas sa Birana Live Studio TV, kung ikaw ay lalaki, palulubuhin ko ang bayag mo. At kung ikaw ay babae, palalaparin ko yung bilat mo at itatapal ko dito sa noo mo. Maliwanag! Maraming salamat po doon sa mga bago nag-subscribe. At dito na mag-uumpisa. Mula sa pag-subscribe ninyo, abangan nyo na po yung swerteng darating sa inyo. Dahil kayo po ay kasama na doon sa mga suswertihin na mga subscribers ko. Ayan lamang po at siguro sa susunod po ulit. At araw-araw ko naman pong i-broadcast ito para ma-remind kayo yung ating gagawing raffle draw. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.